Ipakilala ko si Datu Kempay Uto at saka si Datu Kong Mamalak. Nasa kaliwa, si Datu Kempay Uto, ex-Kapgu. Nasa kanan, si Datu Kong Mamalak, ex-MILF and BIFF. Dito yung tawag sa kanila dito, mga freedom fighters. Maganda ang kwento nila. So, simula nung unang magkukwento sa'yo. Yes, sir. Sige. Yung buhay mo, paano ka nagsimula sa Okay. maging mujahid? Hindi, bilang MI. Dear MI. Okay, sir. Okay na, sir. Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang una-una ko po pagsimulan ng mujahidin, sir. Dito sa 2003. 2003. Nasa lugar ko noon. Umpisa ko, sir, doon sa noon ako nag-training din ako ng basic, sir. Dito lang kay Commander George sa lapit sa Ligawasan Malds. Pagkandat ng BFF, yung si Amelie Lombra, dito pa siya sa Campo Umar. Pagbaba niya dito sa Ganta. Tapos, tinatawagan na ako ng mga pinsan ko doon sa loob. Sabi niya, kung gusto mo nang mujahidin ng mabuti, bakbakan, magbabaka na dito. Sabi ko, okay, siyempre, yung tinatawag na jihad, lahat ng sinabi ng mga yung sa kanila, siyempre sa akin, malig din akong tao, sir. Ay, papayag din ako. Tapos nagpunta man ako doon kay Kasanindal, naalala mo doon sa Ganta. Doon ang umpisa ako. 2000, ano pa yung year na to? Basta yung umpisang bakbakan doon sa Ganta. Basta mga 2003 yan. 2008 siguro. O 2000, 2008. 2008 yung MOA AD na? 2008 siguro. 2008, no? Yung naalala mo yung first time na bakbakan doon sa Ganta. Kandat ng operasyon ng mga sundalo. Pero yung Bulyok, lumaban ka na doon? Doon sa Bulyok, nalaban ako doon. Pero noon pa to. Dito pa ako kay Commander Tambok. Sige, ikwento mo nga muna yung ano naman yung karanasan mo. Kasi sinasabi nyo kasi na yung mujahid agad kayo eh. Pero paano nyo natututunan yon sa loob? Paano itinuturo yon sa loob sa inyo? Quran lang, sir. Kasi may nagdawa din sa akin na mga ustads. Nagbasa sila ng dito sa Bible. Sa inyo Bible, sa amin Quran. Basa nila doon sa Bible. Kung makita mo dito sa Quran, ganito rin ang gawin mo. Sabi ko, ano yun? Kasi yung umpisa ko, sir, magdawa kami ng mga tao. Walang gulo, walang ganyan. Pero ang problema yun, sir, kung pagkandat kayo ng operation, ganyan talaga ng namin. Depensa namin. So talagang sa inyo, dumidepensa lang kayo? Dumipensa kami, sir. Yun sa amin. Eh, siyempre, doon kami sa loob. Pero yan ang hindi ko masabi sa iyo, sir, yung mga iba. Pero yung sa aking puso't damdamin, pati mga kasama ko, mga commander na mga tabi ko, sinabihan ko sila ng lahat ng mga tao natin, idadawa natin sa mabuting kalagayan. Tulungan natin, sabihan natin sila na magdisima sila ng ala, mapagkabuti siyang tao. Pero kung magbasog din ng mga sundalo, siyempre dito tayo sa lugar natin, ganoon din ang nangyari sa amin, sir. Nagdepensa na kami. So yun yung utak ng isang mujahid, depensa. Depensa lang. Hindi offensive. Hindi po, hindi, sir. Depensa lang. Depensa lang. Oo. Basta kung pasukin kayo ng sundalo, depensa, kaya lalaban kayo. Ganyan talaga. Yun ang pinaka-basic. Yun ang pinaka-basic sa amin. Yun sa amin mga, sa ating commander at saka yung mga kaibigan ko commander. Hindi ko masasabi yung mga iba, sir. Siyempre, hindi pa rin pantay ng ugali. Yan. Pero yung sa akin puso't damdamin, pati sa mga kasama ko, ang mga commander, ganoon din talaga. Depensa lang sa akin. Siyempre, nagdadawa ko, nagsisimba ko. Kailangan ko ng buhay-buhay. Kailangan ko rin makasimba ko.
Mm. Makasabi rin ako sa kasama ko na mabuti. Mm. Yan lang sa akin. Yan So, sa akin. yung ganon na pag utak nyo, talagang kwan siya. Doon nang gagaling yung tapang, yung paniniwala, lahat na solid ang pinaglalaban nyo. Agaling din yan sa puso, sir. Galing sa Puso. Sa puso namin. At saka palaisipan lang. Nag-isip namin, sir, na kung yan ang makabuti dito sa masabi ng Allah, ganun talaga ng sa puso namin. Kasi siyempre sa Quran, kung marunong ka lang magbasa ng Quran, sir, may nagsabi din sa Quran na Bismillahirrahmanirrahim, istastagisuna rabbakum, pastadyawa lakum anni mumidukum bi alfin minal malaikati morbitin. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin nun, sir, kung naghingi ka lang ng kahingian kay Allah, binibigyan ka niya ng yung tawag ng mga, anong tawag ng sa, galing sa heaven, malaikat, ng 1,000. Magkikita lang sa lahat ng kilos dito sa mundo. Kung maganda, doon ang ipag-report niya, doon rin ang galing ng puso namin. Ganyan talaga, sir. Ang pinaglalaban namin. Pero naisipan ko lang, sir, noon, na mas mabuti talaga na ganito rin buhay. Ganito Noon rin. yun. Noon yan sinabi. Noon. Noon. Pero ngayon din, sir, yan ang pinakamaganda ganito rin. Kasi nagpasalamat ako sa ulit ng 33rd, pati sa inyong mga mataas na mga sundalo. Kasi siyempre, kung hindi sa inyo, sir, wala na ako dito. Nagpasalamat ako kasi nakapag-aral ko rin ng mga anak ko. Nakita ko rin ng mga parents ko, pati mga bata ko, nagkapamuhi sila ng tahimik, sir. Sa gera naman tayo, sir. Sige, kwento lang. 2003, Julio. Yun yung mga, kasi doon mo na testing yung sarili mo rin di ba? Di ba sa Bulik, sir, hindi man ako nakasali sa bakbakan doon. Doon ako sa base. Doon ako sa base. Kasi siyempre, baguhan ka pa lang noon. baguhan pa ko noon. Oh. Doon pa ako sa base. Sasama rin ako sa commander noon. Dahil umpisa ako bakbakan, sir, dito lang sa Kanta. Yung BFF na ako. BIFF ka na. Oo, walang umpisa ako. Nung BIFF ka na, commander ka na, hindi pa? Okay, pag umpisa ako, dito na ako sa Inaladan. Siyempre, uncle ko rin si Kasanindel. Ganon talaga. Lagay na ko niya sa battalion commander noon. Yan lang yung nangyari, sir. Kaya yan ang pinagkamaganda, sir. Ganito rin. Ganito rin ang buhay. Para walang sakit ng ulo, walang kiniingatan. Siyempre, magkakaibigan lang tayo. Ganyan talaga. Kasi yung mga pamilya ko, nag-iyak din. Paglabas ko, nag-iyak din. Magpasalamat sa unit ng 33rd. Pati sa inyong mga taas na sundalo. Pati kinato. Kasi yan naman nagbuwa sa akin. Sige nga, ipakwento natin si Dato ngayon kung... Una, ikwento mo muna, Dato. Yung naging buhay mo rin bilang Kapgo. Nung panahon ng SF, sir, pasensya ka lang, sir, sa Tagalog. Hindi man tayo medyo marunong. Pero nung panahon ng SF, Dato, Kapgo ka pala. Kabgo ko, sir, Air 2001. Bakit ka nag-Kapgo noong mga panahon na yon? Kasi, ang una, sir, yung Radya Boyan, sir, Sultan Jabarongis, gusto daw ng atake ng nasa MI pa man noon. MI pa nun. Sabi daw ng pamangkin ko na yung barangay kapitan doon, sabi niya mag-training ka ng Kapwa pa. Panahon ng isip ito, sir, ni Colonel Macario. Doon ako nag-training, sir. Sabi ko para makaligal yung kaligal tayo ng paghawak ng baril. Sige lang, Dato, tuloy lang. Pakituloy mo lang yung
yung pagsimula mo ng Capgo. Oo, sir. Kasi maganda tong kwento nyo. Isang Capgo, isang dati. Oo, sir. Bali, ang kwan, sir, sabi ko, nung Capgo na ako, year 2001, pinasama daw ako ng operasyon. Kahit saan. Saan, sir? Kahit saan. Doon nagkaroon yung mga ano namin kay Commander. Medyo bakbakan ba? Ito si Commander. Sa sa Freedom Fighter siya, ako nasa Capgo. Tapos nung naga-aula ko ng panahon ng year 2008, sir. Nag-aula ko. Sabi ko, Commander, mag-surrender ka na. Panahon na ito, sabi ko, mag-surrender ka na. Para mawala yung galit ko sa kanya ba? Kaya nasa loob siya. Sabi niya, hindi pa panahon, sabi niya. Pero, Bapa, matanong ko lang, Bapa, paano mo siya kinausap? Kinausap mo sa cellphone? Sa cellphone. Cellphone. Ibig sabihin, nung panahon na yun, is natatawagan mo na to si Commander? Oo. Okay. Maraming itong yung patong. Pero yun nga, no? Sa ano mo no to, Bapa? Paano mo nakuha yung number niya? Doon sa civilian man, sir. May mga civilian man na makapunta doon. nabanggit kasi kanina ni Bapa na pagpinsan yung asawa nyo. Pero hindi pa yun noon. Hindi mo pa siguro asawa noon. Hindi pa. Hindi pa. So, wala pa yun na hindi niya pa nakilala itong Hindi pa. si Mrs. mo ngayon nung panahon na yun. Pero natatawagan mo na siya. Buti Oo. sinasagot mo, Bapa, yung tawag ni Dato. Kasi matagal ko lang gusto balik loob. So, Kahit nung nasa siyempre, umpisa ko 2008 siguro. 2000. Sobra 10 years so gusto ko magpahinga. Kasi nangyayos ko yung mga asawa ko. Ba't yung mga anak hindi nakapag-aral? Kaya sana ko matuto. Sige. Baba, balik mo na kay Baba. Matanong ko lang, Dato, anong barangay? Huwag mo nang sabihin ng patrol base. Anong barangay ito na mag-duty ka dati? Sa Radya Buyan, sir. Radyo Sa Buayan? Milib. Sa Alpha. Sa Batalyon pa man noon yan, sir. Panahon ng isip. Radyo Buayan. Sa may Diyan, Milib. Milib. Pero nung ka, sa batalyon ka nag-duty? Oo, O sir. sa patrol base? Di, sa patrol, sir. Patrol base? Anong pangalan na patrol base? Si... Kwanji... Hindi, yung patrol base mismo. Kwan man yun, sir. Yung ginagawa ng isip sa amin, araw-araw, sir, maglakad. Alam mo naman yung isip, sir. Nag-iikot kayo? Nag-iikot? Mm. Nagka-patrol? Kahit saan yung bakbakan, doon kami. Sige. Sige, pagka ano mo nito, Bapa, sa may, di ba yun nga, nag-alis ka pag nag-uwi ka muna, Oh, nag-uwi ka. Pero hindi ka pinabalik ng hindi, sir. tropa. Hindi. Kaya nag-inventory yung taga-division, sir. Wala ko doon. Wala ko doon. Yun ang nangyari sa akin. Yan ang nangyari sa akin, sir. Pero buti hindi ka nagbalik. Hindi man, sir, kaya automatic all. Kasi hindi ka maabutan ng taga-division, sir. Wala ka na. Yung pasahod, Oo, yung sir. allowance. Oo, sir. Bigay allowance, wala ka na. Wala. Automatic. Terminate ka agad, Terminate. sir. Oo, sir. Pero ba't hindi ka nagbalik? Hindi man daw kay wala akong pangalan doon sa taas, sir. Pero gusto mong magbalik noon, no? Oo, sir. Mag-duty. Gusto ko rin, sir. Kaya pati yung mga anak ko, sir, Capgo rin ngayon. Ngayon? Yung dalawa, oo, sir. Ngayon, nakapasok na sila ngayon. Oo, sir. Dalawa. Sa 90 IB ang naghawak sa kanila. Sa 90? Saang patrol? Sa Kwanjar, sa una ng Kwanjar, sa diyan siya papasok sa Kwanjar. Diyan siya palingki. Sa Sharipagwak? Oo, sir. Yung mga uto, sir. Mga anak ko yan. Okay. Sige, mabalik tayo, Baba. Sa unang pagtawag mo kay
Dato, anong sabi mo sa kanya? Sabi ko, Commander, mag-surrender ka na. Sabi ko, panahon mo na ito, sabi ko. Pero hindi ka na kapgo noon. Hindi na, sir. Hindi na. Nakauwi ka na nung tinawag. Oo, sir. Sige. Para mawala yung galit ko sa'yo kapag dito ka dumaan sa akin. Sabi ko. Anong sabi niya? Sabi niya, hindi pa panahon, sabi niya, tawag na lang ako dyan, dato, sabi niya. Nung pasok yung 33rd year, doon nagsimula yung ano namin. Sabi niya, panahon na. Sa... Pag-surrender niya, sir ba? Hindi, nagpasok ang 33rd saan? Sa Radya Boyan. Yan ang 33rd ang nakapalit sa 40 IV, sir. Oo, tama. Sabi niya, panahon na rato. Sabi ko, nagpunta ko sa sa batalyon. Buti may kakilala ka pa doon sa batalyon. Batalyon, yung taga-doble ng Okay. 33rd year. Nagtawag ka na... Sabi ko, panahon na, Commander. Sabi niya, pinasok ko pa doon, sir, sa loob. nagkita kayo doon. Oo. Pero kasama mo na yung tropa noon? Wala pa? Wala, sir. Ikaw lang? Wala. Ikaw lang ang nagpunta? Sir. Yan. Nag-surrender na siya. Hindi pa. Pagka nag-usap kayo doon sa loob, pero sa Rajabuayan pa rin to. Sir. Ibang barangay. Sir. Siguro sa malayo-layo. Pagpasok mo doon, nagkita kayo, bumalik ka, umuwi ka, tumawag ka ulit sa 33rd. Sir. Anong sabi niya sa inyo? Sabi niya, maganda yun. Maganda yun, sabi niya. Tapos nag-schedule. Sir. Nag-schedule ng pag-commander. Pinuntahan niyo sila kasama yung tropa o Di ako na lang, sir. Ako muna, sir. Pagkatapos noon, pinuntahan ng tropa, sinamahan mo, papunta kay commander o si Si commander lang ikaw na doon. nagpunta sa batalyon? Kinuha ko niya doon sa loob. Tinawagan ko. Saan ka pala, Commander? Ito ko sa pusto. Sabi niya, lawas ka ng konti. Punta ko doon sa bahay. Sige, balik muna tayo kay Sir. Dato. Kay commander. So, yun na, commander. Doon sa nung kinokontak ka ni Dato, nasa grupo ka pa noon, tama? Sir. Kasama mo pa sila? Yung mga bata ko. May tao rin ako. May tao kayo na hawak noon. Pero wala kang kasama na ibang commander pa ng sa Freedom noon, wala pa? Marami, pero wata-watak na kami, sir. Nagkakahiwalay na kayo noong time na yun. Yung pag-iisip ko lang, sir, may pagtawag nila to sa akin. Commander, pag-iisip ka ng mabuti para mabuhay ka ng tahimik. Kamusta yung mga bata mo noon? Okay lang, sir. Okay na sila. Kaya nagkapamuhay sila ng tahimik. Yan ang pagsasalamat ko sa unit ng 33rd. Pati sa inyo. Nung una, Dato, kasi namin yan ang Rajabuayan. Ilog ang pagitan, pikit na yan Pikit Kabasalan. Tama ba? Sultan sa Barungis. Sa may... Yan, lahat may naikutan ko yan lahat. Doon pa sa Bulyok. Sa Malts. Bulyok. Sa Rajamuda. Tama. Sige. So, kamusta ba yung yung unang mo doon? Nung pagkita mo sa hindi nala ka ni Bapa sa batalyon. Sa batalyon ka na lumabas. Hindi ka nagpakita doon sa labas. Hindi na. Tama ba? Dala mo na yung mga tao mo noon? Dinala ikaw ko, lang? Ako lang una. Kinuha ko ni Dato, tapos susunod yung mga baril ko. Tapos yung mga bata ko. Ikaw lang muna talaga. Tapos doon na po sa bahay ni Dato. Nagpunta rin yung mga tropa. Yan ang pagsasalamat ko sa unit ng 33rd, sir. Pati sa inyong mga taas na sundalo. Kasi mabait talaga yan, sir. Paglabas ko sa area namin, sir, malinis na talaga. Pero hindi pa ako nagkalabas, problema yun, hindi kung magdating ako doon si Dato, mga masagupahan ko. Yan ang pagkasalamat ko sa kanya, sa inyo, sir. Pagsalamat ko sa unit ng 33rd, lahat ng inanulya sa amin, napinis na talaga. Salamat. Matanong ko lang, Commander, no?
Buti malaki ang tiwala mo kay Dato nung time na yun. Kasi yung tao na yan dito, sir, mabuting puso. Dati ko man siya kilala, wala pa akong asawa, kilala ko na yun. Pero minsan kami magkausap, kasi siyempre, mga uto sila, nahihiya ko mag-story ng mga uto. Mm. Ganun talaga. Kasi si puso ni Dato, pati sa puso ko, ganun din. Nalaganin lang ang buhay ng tao, ganyan talaga, sir. Kasi mahirap man talaga doon sa loob. Kahit pamilya mo, hindi mo makita. Pero nung time na nagbaba kayo ng armas, Commander, kasama mo na yung mga tao mo, sumunod sila, pumunta na rin ng batalyon. Oo, sir, oo, sir. Okay. Kinukuha ng mga tropa. Oo. So, hindi man sila kaya magkalabas kung hindi man kinukuha ng tropa, sir. Sinundo sila doon. Oo. Sinundo sila. Hmm. Yung mga tao mo, may mga pamilya din. Oo, may palit. Pero isang barangay lang kayo. Oo, isa lang barangay kami kay mga kapatid ng asawa ko, mga anak ko, mga pinsan ko, may kapatid ko. Ganun din. So, ngayon ba paano? Anong taon yan nung unang nagpunta kayo sa kampo ng 33rd? Pagka 2 taon na siguro nato, no? 2 taon na lang. 23? 23 na. 23. Sa ngayon ba yung mga, Commander, yung mga tao mo, na doon na kayo sa barangay, nakauwi na kayo? Oo, kami ka na mabuti na namuhay kami ng tahimik, nag-farmers na kami, sir. Ganyan talaga, namuhay kami. Isang barangay lang ba kayo ni Dato? Di, doon ako sa unahan nila to. Sa SSB ako. Gadungan. Sultan sa Barungis. Oo. Ito pa hindi naman kayo binabaha doon. May binabaan lang. Hanggang ngayon, may baha pa doon. Matubig doon eh. Kasi nung tubig. dati Mahirap punta kami dyan, kawawa ng mga subilyan nun dyan. tawid ka ng Bulyok, Barungis, ng Pikit. Ay, di man to. Malayo man to dito. Dito man sa ano pa nun, sir. Yung malapit dito sa Zapakan. Susunod man Milog. Tapos SSB. Oh, Maruraw. SSB. Diyan lang ako sa likod ng Kasi munisipyo. Tawid ng Bulyok yan eh. Barangay Bulyok Oo, ng tama Pikit. yun. Dodola naman ng Bulyok papunta doon. Bulyok ng Pikit. Tawid ka ng SSB na. Ang SSB sabi ng na. mga tao doon May sa bangka doon man ng masakyan. Pagbangka ka lang. SSB. Kamusta naman yung nyo, Commander, yung pagbaba nyo doon? Anong nasuportahan ba kayo? Nilapit ba kayo ng tropa sa LGU, sa barangay? Anong nangyari nung time na? Noon, sir, ganun din. Pero hanggang ngayon, medyo alam mo na yung pagkaano ng mga taas sa amin. Siyempre, pinarasis pa siguro. Nag-iintay lang ako. Ang importante man sa akin, sir, mabuhay kami ng tahimik kasi siyempre yung mga kasama ko, alam mo ng buhay ngayon. Kailangan namin ng buhay-buhay. Pero ang pagkasasalamat ko, sir, sa unit ng 33rd, minsan, magpunta mo doon sa amin sila, inaayos nilang lahat ng mga rido-rido o kahit anong magkasakupaan, okay na yun sa area namin. Siyempre, naayos nilang mabuti. Pati sa akin, sir, nagsasabi sila na maghihintay-hintay ka lang, Commander. Baka ma-process man talaga yan. Siyempre, pinrasis pa talaga. Sabi ko, wala mang problema yun. Yung mga bata ko, nagano sila, sir, nag-harvest ng mga mais. Kahit ano yan, importante, buhay-buhay naman sa amin. Kaya alam mo nang buhay namin na kahit isang tuka, kinakain lang. Pero, napasensya na lang tayo kaya ng buhay natin galing sa ala. Maghihintay lang tayo, kaya baka makatulong din. Ay magtulong din sa atin. Ang importante, wala akong problema. Hindi man ako nanahimik ka, nakatulong ako ng mabuti. Pati mga anak ko, mga lapitan ko, mga nanay ko o mga asawa ko. Yan ang pagsasalamat ko sa inyo, sir. Ang pag-antropa nagpunta doon, lagi na silang ibig sabihin, pag magpunta ng tropa doon sa barangay nyo, binibisita ka, lagi ka na lang nakikita doon, natatawagan ka nila lagi doon. Oo, sir, oo, sir. Yung
Pamimili. Matanong ko lang, Commander, no, kung okay lang. Nung time na nasa grupo ka pa sa mga freedom, tanong ko lang, no, kung saan nagsimula yung nagkahiwa-hiwalay na kayo noon? Anong nangyari? Yung ang simulang hiwalay-hiwalay kami sir, yung pagkawala ni Emilio Umbracato, yung German namin. Pagpatay ni Umbracato, yan ang umpisa namin maghiwalay-hiwalay. Siyempre, nagwatakan yung mga commander, sinabihan niya na mag-iingat kayo ng mabuti. Ganyan talaga ng pag-umpisa ng watak namin. Tapos susunod naman, nawala naman si Paksim Karyal. Ganyan talaga yun. Nag-ikot kami ng mabuti, kahit anong oras, nag-ikot-ikot lang. Kung hindi ka mag-ikot, mamatay ka lang. Ganyan talaga nangyari. Ang mga iba niyong kagrupo, sa ngayon, sa tingin mo, Commander, meron pa bang na ibang hindi pa nagbaba? Yan ang hindi ko masabi sir, kaya wala man ako contact sa kanila. Hanggang ngayon. Wala akong sa kanila. Kasi siyempre, yung pag-umpisa ko sa inyo mag-legality, pinutol ko lang lahat. Kasi siyempre, ayaw ko talaga na may magsabi pa rin sa akin na ganyan. Ganyan talaga ang ginagawa ko. Siyempre, nabuhay rin ako ng tahimik. Ayaw ko naman talaga ng magulo sila. Pero kung makita ko na may isip ako to, tapos may makita ko sa kanila, sinabihan ko sila na maglabas kayo ng mabuti, kay mabuting mga unit natin, ng mga kaibigan natin, ng mga sundalo. Magtutulong sila kung sinong malapitan mo sila. Halimbawa pa. Pero hanggang ngayon, wala pa akong naano sa kanila, sir. Wala pa na nakita ulit sa mga nakita mo ng ibang commander. Wala. Yung mga ibang commander nila nun, Bapa, dyan lang ba galing sa SSB, sa Mamasapano, ay sa Rajabuayan, o meron pang ibang bayan galing? Mayroon kay may gali din sa SSB, gali din sa Rajabuayan, may gali din doon sa Pagalungan, Malayo sa pa. Pikit. Marami man sa Pikit, sa alam mo sa Nabalawag. Nabalawag. Oy, Nabalawag ngayon na bago man ito. Bago man to. Tapos may doon pa sa Lunganan, may kasama pa rin doon noon. Kahit saan lugar lang, sir. May mga iba't iba talaga na mga pinanggaling. Oo. Pero sa tingin mo, Commander, yung mga iba pa noon na kasama nyo naglalakad na ibang grupo, meron pa ba naiwan dyan? O sa tingin mo nag-uwian na? Ano sa tingin mo nangyari dyan? Pero karamihan sa kanila, sir, nagbalik loob na. Hanggang ngayon. Marami talaga. Marami na sila nagbalik loob. Kasi siyempre, naisip nila na yan ang bilang mabuting tao, mabuhay ng tahimik. Siyempre, dapat lang magkakaibigan lang tayo kasi siyempre, kapayapaan din ang kinukuha ni Lord, sir. Ganon din sa amin. Yan ang iniisip namin. Yun, tama. So, masasabi mo ito, Commander, na dito sa lugar nyo dyan sa SSB, yung mga grupo na naglalakad dyan noon is wala na ngayon. Wala na, sir. Wala na ngayon talaga. Malinis na talaga, sir. Pag umpisa akong balik loob, pagkuha nila to sa akin, at sa pagkakuha ng unit ng tatitil, malinis na talaga, sir. Wala na din talaga dyan. Wala nang gulo. Kaya nga, sa ngayon ang hindi naman natulad noon, di ba? Sa ngayon, bihira na nga magpunta ang sundalo dyan. Oo, minsan. Ngayon, okay na. Dati siguro nung panahon ni Dato, di ba? Lagi pa kayo sir. ikot-ikot dyan. Oo. Sabi nga ni Dato, lagi pa ikot-ikot noon dyan. Pero ngayon, hindi na masyado. Okay na talaga, sir. Nabuhay ng tahimik ang mga pamilya. maghihing tao, sir. Doon sa labas? Dito ako mag-ihi. Sige, tsaka lang.